Ang bahagi po ng kasulatan na siya magiging batayan ng pamamahayag ng salita ng Panginoon ay hinango sa lumang tipan, unang tipan, Ezekiel, Kabanatang 20:37. At ganito po ang ating mababasa, at pararaanin ko kayo sa ilalim ng tungkod at dadalhin ko kayo sa pakikipagkasundo ng tipan. Paspasan nawa ng Panginoon ang bawat sa atin sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Aming Panginoon at aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa isang pagkakataong ibinigay mo sa amin upang minsan pa'y magkatipon kami sa dakong ito at makatagpo ka namin. Papasalamat po kami, Panginoon, sapagkat dinala mo ang aming mga panyapak sa lugaring ito na walang anumang hadlang. Upang minsan pa, Panginoon, ay maramdaman namin ang iyong presensya na kasama-sama namin. Ang dalangin po namin ay inawang lukuban ng iyong presensya ang dakong ito. At nang sa gayon ay masabi naming tunay nga ang aming Panginoon ay naririto. Aming Panginoon, kami po ay dumudulog din na naway loobin mo sa sandaling ito, lalo na sa pakikinig ng iyong mga salita. Ikaw nawang siyang mangusap sa amin. Marinig namin ang iyong tinig. At kami mapapagpala sa pakikinig ng iyong mga salita, sapagkat ikaw din naman ang nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa mga ito. At ito ang aming dalangin na mayroong pagpapasalamat. Amen at amen. Isang napakahalagang paksa ang siyang ating pag-uusapan. Isang pangako ng pagtatamo ng panunumbalikan ng pag-uugnayan ng Panginoon at ng kanyang bayan. Hindi maaari na baliwalahin, lalo na sa ating kapanahunan, sapagkat ito'y maghahatid sa atin ng paalala at maging ng babala kung papanong ang Panginoon ay nagsala ng mga kanya. Ang pamagat ng ating aralin na pagkain ay pagsasala at pagtatanda, paglilinis at pamimigkis. Hinango ito sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ang pangalang Ezekiel ay nangangahulugang ang Diyos na makapangyarihan. Ang Propeta Ezekiel ay nanghula o siya ay gumanap ng kanyang pagkapropeta ng Diyos sa panahong ang kanyang bayan ay nasa pagkakabihag at pangangalat. Kalinsabay ni Propeta Jeremias at maging ni Propeta Isaias nang ang bayan ng Diyos ay pinangalat at nabihag sa Babylonia. Kung natatandaan ninyo yung ating nakaraang aralin pagkain, pagpasagana ng pagpapala at magkakaroon ng ulan ng pagpapala, magpapaulan ng ulan ng pagpapalang Diyos sa kanyang bayan. Sa pagkakataong ito ay ating titignan ang karugtong na mga pangyayari
dito sa aklat ni Propeta Ezekiel. At sa pagkakataong ito ay mababasa natin, pinakatalatang batayan natin. At yan ay kung makita sa ating mga screen. Ezekiel Kabanatang 20:37, ang sabi, muli kong babasahin, "At pararaanin ko kayo sa ilalim ng tungkod, at dadalhin ko kayo sa pakikipagkasundo ng tipan." Nalalaman na natin na minsan ay binanggit at ipinahiwatig ng ating Panginoon sa Mateo 27:21 ng kanyang sabihing, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit." Hindi lahat. Kabakatwid, maliwanag na ipinahayag dito na napakahalaga na ating pag-usapan at suriing mabuti. Tayo ba ay maaring masabing mapapabilang, nakasama sa mga angkinin at kikilalanin ng Panginoon na mga Kanya? Para sa akin, ito ay napakahalagang paksang pag-uusapan. Sapagkat napakarami ng mga maaring magangkin na sila'y sa Panginoon. Ngunit, ang ating pag-uusapan ay sino ang totoo na kasamang ibibilang ng mismong Panginoon na mga Kanya. Maaring malaking bilang ng karamihan ang naniniwalang napapabilang sila sa mga nasa sa o sumasa sa Panginoon. Gayunman, sa pamagitan ng talatang ating pag-uusapan, mangyayaring darating yaong panahon na makatotohanan na magkakaalaman sinong totoong kikilalanin at angkinin ng Panginoon na kasamang ibinibilang doon sa mga tanging piniling at ginawang kanyang bayang hirang, na madalas ay naangking at itinuturing mga tupa sa kanyang kawan. Dito sa atin sa kawan ng Panginoon, binibigyan natin ng lubusang kahalagaan ng relasyon sa Panginoon bilang ating kabuuan na katuruan, na mas ipinaliliwanag nating isang tipan na ugnayan o covenant relationship. Para sa atin ay wala nang higit pang mahalaga na usapin kaysa sa relasyon sa Panginoon. Sapagkat pagsapit ng kahuli-hulian na sandali, magkakaalaman sino o ano tayo sa Panginoon. Kung muli kong babanggitin ang ipinahiwatig ng Panginoon sa Mateo 7:21, maliwanag na ipinahayag. Hindi lahat. Ibig sabihin, merong hindi makakapasok ng kaharian. Hindi lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon. Hindi ko mo't sasabing, si Jesus ang ating Panginoon. Hindi ko mo't sasabihin, kagaya ng palasak na nating naririnig o pangkaraniwang naririnig, Jesus is Lord, Jesus is my Lord. Ang sabi ng Panginoon, hindi lahat. Parang mukhang ipinapahiwatig, mayroong pagsasala, mayroong pagpipili. Sino ang totoong mga Kanya?
Palagi nating inilalarawan sapagkat yan ang nababatay sa maraming bahagi ng kasulatan kung paano totoo na nilalarawan ang ugnayan ng relasyon ng Panginoon at itong mga tangi na pinili at ginawang kanyang bayang hirang. Sa Exodo 19:5, Deuteronomio 7:6, ikalawang Samuel 7:23-24, makikita natin at mababasa, merong mga taong totoong ginawang kanyang bayang hirang. Yung tinatawag natin sa wikang Hebreo na amsegula o sa Grego, eklektos laos. Hindi natin may tatatwa na ang Panginoon ay namili na natatangi ng mga taong totoong ginawa niyang kanyang bayang hirang o chosen people, God's chosen people or chosen people of God. Amsegula, eklektos laos sa Hebreo at Grego. Ganito halimbawa, sapagkat ang ating talatang batayan ay masusumpungan dito sa Ezekiel. Mismong sa Ezekiel, halimbawa, 34:15, ganito ang patotoo na sinalita ng Panginoon, ng propeta, kung ano ang umiiral na ugnayan sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang bayang hirang. Ang sabi ng Panginoon, Ezekiel 34:15, ako ay magiging kanilang pastor, sabi ng Panginoong Diyos. Samantalang naman ang kanyang bayan ay tinatawag sa nasusulat, diyan din sa Ezekiel 34:17-22, na kanyang kawan. Kagaya ito ng mababasa kay Propeta Jeremias. Jeremias 13:11-17 ang sabi, ang bayan ng Panginoon ay ang kawan ng Panginoon. Jeremias 23:2, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, ang aking bayan, ang aking kawan. Mika 7:14 ang sabi, ang kanyang bayan ay ang kanyang kawan. Zacarias 10:3, ang kanyang kawan ay ang kanyang bayan. Maliwanag sa mga ipinapahayag kung paanong inilalarawan ang mayamang ugnayan sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang bayan, kagaya ng ugnayan ng pastor at ng tupa. Kaya tayo dito sa kawan ng Panginoon ay hindi tayo umihiwalay, hindi tayo lumalayo sa paglalarawang ito na makita ninyo at narinig paulit-ulit na binabanggit ng mga sinalita ng mga propeta. Ng bayan ng Panginoon ay ang kawan ng Panginoon. Sa Ezekiel 34:30-31, ang sabi ng Panginoon, itong mga taong kinikilalang kanyang bayan ay naangking itinuturing ng mga tupa sa kanyang pastulan. Basahin ko sa inyo ang sinabi ng propeta. Ezekiel 34:30-31, at nagsasalita rito ay ang Panginoon. Ang sabi niya, at kanilang malalaman na akong Panginoon nilang Diyos ay sumasa kanila at sila na sambahayan ni Israel ay aking bayan, sabi ng Panginoong Diyos. At kayong mga tupa ko na mga tupa sa aking pastulan, at ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Kapag mapupuna sa mga mababasa itong mga napakaraming talata na winika ng Propeta Ezekiel, Ezekiel 34:4-8, Ezekiel 34:8, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22. Diyan lamang sa kabanatang 34,
paulit-ulit na binabanggit at inaangkin, itinuturing ng mismong Panginoon ang kanyang bayan, aking mga tupa, aking kawan. Ngayon, noong naganap ang pagkakabihag sa kanila, sa kabila ng sila'y dinalang bihag sa Babylonia, ang pagpapahalaga at pangangalaga ng mismong Panginoon sa kanyang bayan, sa kanyang kawan, bilang kanilang pastor, ay hindi pa rin ay santabi. Katunayan, habang sila ay napapasaalipin sa kanilang pagkakapangalat at pagkakabihag sa Babylonia, sa Ezekiel 34:11, 15 at 22, ganito ang sinabi ng Panginoon: Ako ay magiging kanilang pastor ng aking mga tupa. Talatang 22, kaya't aking ililigtas ang aking kawan. Sa kabila ng alam natin ang naganap na pagkakabihag ay para bagang isang pagpaparusa ng Diyos sa kanyang bayan, nang dahil sa sila ay sumira ng tipan, yung tipan na naugnayan, yung covenant relationship sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang bayan, sa pagkakasira nitong tipan na naugnayan, kaya't sila'y pinadalang bihag ng Panginoon sa ibang bayan sa Babylonia. Ito rin ang sinabi ni Propeta Jeremias sa Kabanatang 13, talatang 11-12, ang sabi niya, si nagdadalamhati, nananaghoy ng gusto si Propeta Jeremias sapagkat ang sabi niya, ang kawan ng Panginoon ay nabihag. Because the Lord's flock was taken into captivity. Ngunit sa kabila nito, makikita natin kung gaano ang Diyos na ipinakikilala ni Ezekiel. Sa pangalan niyang Ezekiel, ipinakikilala kung sino ang Diyos. Nang ibig sabihin, ang Diyos na makapangyarihan. At ang Diyos na makapangyarihan ito ay tapat sa kanyang bayan. Hindi niya nalilimutan ang kanyang tipan mula pa sa kanilang mga ninuno kung si Abraham, Isaac at Jacob. At dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa kanyang bayan, sa kanyang kawan, sa kabila ng sila'y nangangalat at napabihag, ang sabi ng Panginoon, ako pa rin ang magiging kanilang pastor ng aking mga tupa at aking ililigtas ang aking kawan. Ang pag-uusapan natin ay kung paano ang mismong Panginoon ay Panginoong Diyos ay ipinatalos at mamamalas na iniligtas ang kanyang kawan. Paano tinutuon ng mismong Panginoon ang kanyang ginawang pagpapamalas ng pagliligtas sa kanyang kawan? Batay o kaugnay sa talatang batayan ng Ezekiel 20:32 at ito ang magiging pinakatampok ng buod ng ating pag-uusap. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. At pararaanin ko kayo sa ilalim ng tungkod at dadalin ko kayo sa pakikipagkasundo ng tipan. Dito natin mamamalas papanong totoong iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang kanyang kawan. Pararaanin ko kayo, ang sabi niya, sa ilalim ng tungkod at dadalhin ko kayo sa pakikipagkasundo ng tipan. Ano kaya ang ibig ipahiwatig nito? Nang ipamalas ng Panginoon
ang kanyang pagliligtas sa kanyang bayan, sa kanyang kawan. At ano ang maaring itinuturo nito sa atin, sa ating kapanahunan? Tayo man na nagsasabing bilang mga mananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon, ang mabuting pastor, ay makapagsasabing tayo man bilang mananampalataya ay napapabilang sa mga tupa ng Panginoon sa kanyang kawan. At yan mismo ang sinabi ng ating Panginoon sa 1 Gs 26 nang sabihin niyang, datapwat hindi kayo nagsisampalataya sa akin sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Nangangahulugan at mapapagunawang ang sino mang sumasampalataya kay Kristo Jesus ay kasamang kabilang sa mga tupa sa kanyang kawan. At tingnan natin ang nangyari sa unang tipan, sa mismong bayan ng Panginoon o kanyang kawan. Kung anong ibig ipahiwatig na sila'y pararaanin niya sa ilalim ng tungkod. Sa Ingles, to pass under the rod. At lalo nitong totoong pinatutunayan ng paglalarawan ng pagpapastor ng Panginoon sa mga tupa sa kanyang kawan. Naalala ninyo ang mga awit 23, 1 at 14? Na binanggit ng mga awit ang Panginoon ang siyang pastor, at pagdating sa talatang 4 ay dinugtong niya ang mga katagang, ang kanyang pamalo at kanyang tungkod. Ang pastor ay mayroong pamalo at tungkod. Idinagdag pa ng mga awit, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nakakaaliw sa akin. Sa Hebreo, ang pamalo at tungkod ay shebeth o mate. Pamalo, tungkod. Binabanggit na gamit ng pastor sa pagpapastor ng mga tupa. At ang sabi rito ni David, thy rod and thy staff, they comforted me. Ang iyong tungkod at pamalo ay nakakaaliw sa akin. Yan pong mga namuhay ng mas nauna sa edad, kabilang na ako, na dumaan sa mga pagdidisiplina ng mga magulang noong panahon. Maigpit ang disiplina ng mga magulang noong panahon, di ba? Tinginan lang. Pag tinignan ka lang ng magulang, at pag tinitignan ka na ng kanyang mata, alam mo na ang ibig sabihin noon. Se portar se bien, sabi nga sa Kastila, aba, anong tawag doon? Magtinu-tinu ka. Tingin lang. Tingin lang ng magulang noon ay mabagsik na paghiwatig ng umayos-ayos ka. Pero, uso din ng panahon yung may pamalo. At madalas yung pamalo ng mga magulang, nakasabit yan sa dingding. Palagi mong nakikita yung pamalo na yan. Ang tanong, kung kagaya ng sinabi ni David, ang iyong tungkod at ang iyong pamalo ay nakakaaliw sa akin. Kailan nakakaaliw ang pamalo? Sa palagay pa ninyo, pag nakikita yung pamalo ng magulang na nakasabit sa dingding, natutuwa kayong makita yun. Baka nakakasakit, hindi nakakaliw. Pero merong mas malalim na kahulugan ito. Ang tungkol sa pamalo at tungkod.
Si Propeta Mikas, sa Kabanatang 7:14, nagsalita ng ganito, papastulan ng Panginoon ang kanyang bayan, ang kanyang kawan, ng kanyang tungkod. Ang pagpapastor ng Panginoon, at kagaya din naman nagpapastor ng mga tupa noong unang panahon, ay gumagamit sa pagpapastol ng tungkod at pamalo. Hindi ko na pag-iibahin yung tungkod at pamalo kasi may mga pagkakataong iisa lang naman ang kahulugan. Ang tungkod at pamalo ay sa Hebreo, alin sa dalawa, shebet o mate. Ngunit, sa pagpapastor ng mga tupa, maaring ito ang minumungkahi na gamit ng tungkod at pamalo. Yung tungkod, madalas ay halos may, doon sa unang dulo nito, sa ibaba, ay nagagamit ng mga pantusok. O kaya naman ay panggabay kung sakaling habang pinapatnubay ng pastor ang kanyang mga tupa, kung sakaling may dawag, maaring ito ay ginagamit sa pag-aalalay at paggabay sa mga tupa. Maaari ding ito'y isang panakot na tungkod sapagkat pinanghampas ito upang mapaiwas ang mga kalaban ng mga tupa. Kung sakaling merong sumasalakay na mga asong gubat o lobong ganid, kahit papano yung tungkod ang maaari nilang ipangwasiwas, ipamalo, upang umalis ang kalaban ng mga tupa. Sa kabilang dulo ng tungkod, madalas makikita natin yung parang kalawit na nakabaluktot. Ito naman ay ginagamit kung sakaling ang sangtupay madupilas at halos mahulog sa bangin, ito raw yung pinangkakawit, pinansasagip ng pastor. Sa ganitong pangkaraniwan na pakahulugan ng tungkod at pamalo, kapag nakikita nga naman ito ng tupa, nakakaramdam ang tupa ng tapang, ng lakas ng loob, ng aliw, na siya'y hindi pinababayaan ng kanyang pastor. Na para bagang ang tungkod at pamalong yon ay hindi basta para sa kanya na pamalo upang siya'y saktan, kundi upang siya ay bigyan ng kaligtasan. Kaya siguro ang sinabi ni David, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nakakaaliw sa akin. Sapagkat sa tuwing nakikita ng tupa ang pamalo, ang tungkod na hawak ng pastor, nakakaramdam siya na siya'y ligtas. Nakakaramdam siya na siya'y hindi pababayan ng kanyang pastor. Kaya nagbibigay ito ng kaaliwan sa kanya. Ngunit, tignan natin dito sa talatang batayan kung ano ang ibig sabihin ng dumaan sa ilalim ng tungkod. To pass under the rod. Ano kaya ang maaring ibig sabihin ng mapasailalim sa tungkod ng pastor? Dalawang bagay ang maaari nating makita. Una, ang larawan ng tungkod ng pastor ay pagpapahiwatig ng kapangyarihan o kapamahalan. Hindi ba makita ninyo yung mga nagsisilbing hari nung unang panahon? Meron silang hawak na tungkod. Ang tawag sa Ingles ay scepter.
o setro sa Tagalog. Di ba? Yung mga nagahari. Nagsisilbing hari noong unang panahon, may hawak silang tungkod na parang tungkod ng pastor. At yon ang simbolo o sagisag ng kanilang kapamahalan o ng kanilang kapangyarihan. Ang Diyos mismo, matatalos natin, ay ginamit din ang sagisag ng tungkod. Halimbawa, sa mga awit 110:2, ang sabi riyan, pararatingin ng Panginoon ang setro ng kanyang kalakasan at magpuno ng kanyang kapangyarihan o ang setro ng kanyang pamumuno. Sa mga tuwid sa Panginoon, ginamit ding sagisag o simbolo ang tungkod bilang sagisag ng kanyang kapangyarihan o kapamahalaan. Sa mga awit 2:9, tinukoy ang tungkol sa pamalong bakal. At sa Apokalipsis 12:5, ang Panginoon ay maghahari na may panghampas na bakal. Kung ang tungkod kung gayon ay lumalarawan sa kapamahalan o kapangyarihan ng isang nagpupuno o naghahari, maaring ibig sabihin ang mapasailalim sa tungkod ay nangangahulugang mapasailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nang sabihin ng Panginoon, at kayo'y pararaanin ko sa aking tungkod. Ibig ipahiwatig marahil, sila'y mapapasailalim sa kapangyarihan ng Diyos. At napasailalim sila sa kapangyarihan ng Diyos. Kaninang sabi ko, sa pangalan pa lamang ng propeta Ezekiel, ng pangalan niya nangangahulugang ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na makapangyarihan. Alam nating ipinasailalim sa kanyang kapamahalan o kapangyarihan ng kanyang bayan. Kaya nga sila ay nadalang bihag. Kaya nga sila, pagkatapos na sila'y mabihag, ay liligtas ng Panginoon ang kanyang kawan sapagkat siya ang makapangyarihan. Ngunit may pangalawang kahulugan ang may kinalaman sa tungkod sa Biblia. Hindi lamang ito nangangahulugan ng kapangyarihan at kapamahalan, maaari ding itong mangahulugan ng kahatulan at kaparusahan. Anong sabi ng Isaiah 10:5? Ang pamalo ng kanyang galit, ang Panginoon ang tinutukoy, ay siyang tungkod na kasangkapan ng kanyang pag-init. Sa makatwid dito, sa Isaiah 10:5, nang sabihin, ang tungkol sa pamalo, ito'y pamalo ng galit ng Diyos at kasangkapan ng kanyang pag-iinit. Sa Panaghoy 3:1, ang sabi, ang pamalo ng Panginoon ay pamalo ng kanyang puot. Kaya dito, ang tungkod ay maaring mga hulugan ng kahatulan at kaparusahan. Pinarusahan ng kanyang bayan nang sila'y ipinasailalim ng kanyang tungkod. Kaya nga sila ay parang hinampas ng Panginoon ng kanyang tungkod. Nang parang sila'y pinalo ng Diyos ng kanyang tungkod sa pamagitan ng pagpapadala sa kanila sa pagkakabihag sa Babylonia. Ang iba, dinadagdagan nilang pakahulugan ng pamalo. Ang pamalo o tungkod ng Panginoon na kagaya ng mababasa natin sa mga Kawikaan 3:12, katulad din ng Hebreo 12:5.
Ang sabi ng mga Kawikaan 3:12, pinaparusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang tinatanggap na anak. Ito ang pakahulugan ng iba tungkol sa tungkod o pamalo. Ito daw ay maaring kumakatawan batay, kung ibabatay sa mga Kawikaan 3:12 at Hebreo 12:5, ay may kinalaman sa pagtutuwid ng Panginoon. Kapag kanyang itinutuwid ang mga kanya, kung paano itinutuwid ng magulang ang kanyang anak, ito'y pinapalo, ito'y hinahampas ng pamalo. Meron na bang napalo sa inyo ng Panginoon? Sa palagay ninyo? Napasilalim ba kayo sa tungkod ng Panginoon? Naranasan ba ninyong kayo'y paluin? Naranasan ba ninyong kayo'y hampasin ng Panginoon? Alin ang mas gusto ninyo? Yung paluin at hampasin, masakit yun. Ngunit makapagtutuwid. O kayo'y pasailalim ng tungkod ng Panginoon na magbibigay ng kaaliwan at ng kalakasan. Sa ating talatang batayan, mas tignan natin ang talagang kahulugan ng mapasailalim sa tungkod ng Panginoon. Mapupuna natin sa mababasa sa talatang batayan. Natatandaan ba ninyo yung talatang batayan natin? Ang sabi, at pararaanin ko kayo sa ilalim ng tungkod. Anong ibig ipaiwatig ng Panginoon? Ng kanyang bayan ay pararaanin sa ilalim ng tungkod. Nandun na yung sila'y pinarusahan, nandun na yung sila'y hinampas, sinaktan ng Panginoon upang sila'y matauhan. Dahil may dahilan kung bakit ginawa yun ng Panginoon at mamaya'y maaring masagi natin sa ating talakayin. Ngunit alam natin, ang kanilang pagkakabihag sa ibang bayan ay isang paraan ng Panginoon upang sa gayon ay muli silang makapanumbalik sa Diyos. Kung bakit sila'y pinalo ng pamalo, kung bakit sila'y hinampas ng tungkod o ng pamalo ng Panginoon, ay hindi upang saktan sila lamang basta. Hindi upang gawan lamang sila ng masama. Kahalintulad ng sinabi ni Propeta Jeremias, sa nangyaring pagkabihag, nalalaman ko, ang sabi ng Panginoon, ang aking iniisip para sa inyo. Ang iniisip ko sa inyo ay mabuti at hindi masama, upang bigyan kayo ng magandang kahahantungan. Hindi upang saktan lamang basta o hinampas lamang ng pamalo ang bayan ng Diyos, kundi ang ibig ng Panginoon, ituwid sila. At ang ibig ng Panginoon ay manumbalik sila sa kanilang tipanan na ugnayan sa Panginoon. Merong tipanan na ugnayan eh. Merong covenant relationship. Mula pa sa sinauna. Mula pa sa kanilang ninunong si Abraham, si Isaac at Jacob. Meron ng umiiral na olamber, isang walang hanggang tipan, na magkakaroon ng ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Sinumpaan itong ugnayan na ito. Itong relasyong ito sa Panginoon ay pinagtipanan, pinagsumpaan. Ngunit kung babasahin natin ang nangyari sa kanyang bayan, sa kanyang kawan, sumira sila sa tipan na namamagitan sa Panginoon at ng kanyang bayan. Kaya sila'y pinalo kung sila may pinalo.
Kaya sila'y hinampas kung sila may hinampas upang ituwid sila at manumbalik sa Panginoon. Hindi ba? Marami rin pagkakataon diyan, yung mga nakaranas ng paghampas ng Panginoon at pamamalo ng Panginoon. Hindi sa pagkatibig ng Panginoon na sila'y parusahan, kundi binibigyan ng pagpapaalala ng Panginoon upang sila'y manumbalik sa Diyos. Ngunit, mga kapatid, hindi ko alam kung mas gugustuhin ng isa sa atin, bawat sa atin. Ang sinasabi sa kasabihang Ingles, mas gusto ba natin matuto sa mahirap na bagay? Mas gusto ba natin to learn the hard way? Diba? Marami sa atin matitigas ang ulo. Mas gusto yung mas mabigat munang pagdadaanan bago matuto. Samantalang may magaang paraan. At ang magaang paraan ay manatili sa Panginoon. Ang magaang paraan ay magpatuloy sa relasyon sa Panginoon at totohanin ang relasyon sa Panginoon. Ngunit kung tatalikod, lilisan, magpapabaya sa ugnayan sa Panginoon, sa relasyon sa Panginoon, hintay pa ba nating mapalo muna? Maraming paraan. Ang sabi nga nila God works in a very mysterious ways. Diba? May sinasabi lang, makaimalaraw ang Panginoon sa kanyang kaparaanan. Merong kinakailangan na paluin, magkasakit muna, maratay muna sa banig ng karamdaman para bago muling hanapin ng Panginoon. Merong kinakailan munang maghirap. May mga makikita tayo, mga patotoo ng kahit na mga taong kilala na hindi nakakilala sa Panginoon nung una, pero nung nangailangan na sila'y ikulong, na pasok sa selda, nabilanggo, doon lamang nila hinanap ang Diyos at kumilala sa Kanya. Pero kinakailangan pa bang mabilanggo bago kumilala sa Diyos? Kailangan pa ba, mga kapatid, na maghirap sa buhay bago matuto at manumbalik sa Diyos? Mas gusto ba natin ang matuto sa mabigat na paraan? Pag mamalo ang Diyos, hindi kagaya nung unang panahon, naglalagay ng notebook ang bata dito sa kanyang pantalon. Di ba? Naglalagay ng notebook sa puwet. Nakatago sa para pag pinalo nga naman na hindi masyadong maranasan. Palagay niyo sa Panginoon, may iwasan. Makakagawa ng paraan kung mamamalo ang Diyos sa atin makakagawa tayong paraan upang hindi natin lubusan na maranasan ang galit ng Diyos. Ngunit yung galit ng Diyos, ang sabi ng Kawikaan 3:12 at Hebreo 12:5-6, hindi ginagawa ng Diyos ang bagay na yung kagaya ng isang magulang, hindi niya papaluin ang kanyang hindi anak. Hindi papaluin ng isang magulang ang hindi niya iniibig. Bagamat sa panahon po natin ngayon, bawal na yan. Yeah. May batas na tayo na ipinagbabawal na ang pamamalo ng mga mag-aaral, ng estudyante at mga kapatid na magulang. Kahit na magulang sa ilalim ng batas, ipinagbabawal na rin ang mamalo ng anak. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa batas na umiiral, pero mukhang nakikita natin, napakalayo ng mga sinaunang panahon, sapagkat noon kahit na walang pamalo, tingin lang ng magulang, tumutuwid ang bata, umaayos ang bata. Lalo na pag walang pamalo, kagaya ng nakikita natin sa ating
kapanahunan. Ang Diyos, kung siya may mamalo, kung kanya mang hampasin ng kanyang tungkod o pamalo, ay sapagkat kanya itong iniibig at tinatanggap na anak ang pinarurusahan. Ngayon, kung gusto niyo mapatunayan na kayo'y anak ng Diyos, kung gusto niyong maranasan talaga makatiyak sa sarili niyo na kayo ay iniibig ng Diyos, magpapalo kayo. Ayan sinabi, di ba? Baka lang naman gusto niyong maranasan sa inyong sarili na kayo iniibig ng Diyos, magpapalo kayo. At maramdaman niyong kayo nga'y iniibig ng Diyos. Ngunit mga kapatid, hindi naman siguro kinakailangan na aabot doon. Hindi man siguro kinakailangan na aabot na tayo'y matuto sa mabigat na paraan. Sa talatang batayan na ating pinag-uusapan, ang talagang kahulugan ng mapasailalim sa ilalim ng tungkod ng pastor ay ganito ang ibig sabihin. Nang sabihin ng Panginoon, pararaanin ko kayo sa ilalim ng tungkod, inilalarawan nito ang isinasagawa na pangangalaga ng pastor o tagapagpastor sa mga tupa. Ginagawa niyang pagpaparaan ng mga tupa sa ilalim ng tungkod. Dahil ang pagpapasailalim ng mga tupa sa tungkod ay larawan ng ginagawang nagsisilbing pagbubukod. Pagbubukod upang suriin at salain ang mga tupa. Ang ginagawa ng pastor pagka padadaanin niya ang mga tupa sa kanyang tungkod, sa ilalim ng tungkod, ay ginagawa una ang pagbibilang. Paano binibilang ng pastor yung kanyang tupa? Pag sila'y alimbawa kung sila'y lumabas maghapon, dinala sila sa kanilang mga pastulan, at pag-uwi na sa paggabi, bibilangin ng pastor yung kanyang tupa, baka may nawawala. At madalas ang pagkapasailalim sa tungkod, ang ibig sabihin, yun ang paraan ng pastor na binibilang isa-isa yung kanyang tupa upang maiwasan na may nawaglit o nawala. Ginagamit din ang tungkod ng pastor upang sa gayon ay tatakan kuminsan ng palatandahan o markahan yung kanyang mga tupa. Upang ibukod kung sakaling hindi kanyang tupa ito'y tinataboy, yung kanya lamang ang kanyang pinalalapit sa kanya at dinadala sa kanilang kulungan. Sa makatwid, ang pagpapadaan sa mga tupa sa ilalim ng tungkod ay paglalarawan na binibilang ng pastor ang kanyang mga tupa at tinatandaan o minamarkahan sino ang kanyang mga tupa. Tingnan niyong sinabi din ni Jeremias sa Kabanatang 33:13. Nang pababalikin ng Panginoon ang kanyang bayan, ang kanyang kawan mula sa pagkangalat at pagkabihag, ang sabi, magdaraan uli ang mga kawan sa kamay ng bibilang sa kanila. Sa makatwid nung pababalikin ng Panginoon ang kanyang bayan, ang kanyang kawan, ang Israel, mula sa pagkakabihag, pinadaan sila sa tungkod. Ang ibig sabihin, binilang din ng Panginoon sino yung marapat na makabalik. Sinala ng Panginoon kung sino ang magiging mga kanya. Hiniwalay ng Panginoon yung hindi.
na maari makabalik. Binilang ng Panginoon kung sino yung mga kasama na makakabalik sa bayan niya at magtatamasa ng pagpapala, magiging muling pagpapalain. Sa makatwid, upang lalo nating makita ito, anong ibig sabihin ng pagkapasailalim sa tungkod? Mababasa ninyo ang Levitico 27:32. At lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sakawan, anumang magdaan sa tungkod, ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. Paano daw inihiwalay yung magiging hahing handog para sa Panginoon? Paano daw mangyayari yung ikasampung bahagi ng mga tupa? Pinadadaan sa ilalim ng tungkod. Paano ginagawa? Ang sabi, binibilang. So, ito yung pastor, padadaanin niya yung mga tupa, magbibilang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Ito sa Panginoon. Bilang uli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sa Panginoon ito. Ganun nila inihiwalay yung ikasampung bahagi, yung tithe. Ikasampung bahagi ng mga tupa. Sa makatwid, pag pinadadaan sa ilalim ng tungkod, para silang binibilang at parang inihiwalay, ang sabi, kung alin ang magiging banal. Ang ibig sabihin magiging banal sa Panginoon, kung alin ang magiging consecrated, dedicated unto the Lord. Sino yung magiging para sa Panginoon? Napakaseryoso po ng usapin na ito. Akala natin, isa lang siyang tanawin ng paglalarawan ng ginagawang pangkaraniwan ng pastor at tupa. Pero kung ang Panginoon mismo ang nagsabing pararaanin niya sa ilalim ng tungkod ang mga tupa ng kanyang kawan, napakaseryosong bagay sapagkat ibig sabihin, ang Panginoon man nagsasala ng mga kanya. Ibinubukod sino ang mga totoong magiging kanya. Mahalaga po yun upang kung ibig natin na makatotohanan na tayo'y mapapabilang na kasama doon sa mga nasa Panginoon o para sa Panginoon, dadaan tayo sa ilalim ng tungkol. Nang ibig sabihin, pinakikita sa atin ng Panginoon ay nagsasala ng mga kanya. Kung sino ang ibibilang niyang para sa mga kanya. Kaya sinabi ko, napaka-seryoso, di ba? Hindi siya para bang nagbilang lang naman ng mga tupa eh. Mga kapatid, kung ang Panginoon pala'y magbibilang ng mga tupa niya, magbibilang kung sino man kanya, yun ang pinakamahalagang bagay na dapat natin bigyan ng malirip at mataimtim na pag-iisip. Kung ibig natin, kasama tayo sa mabibilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sa Panginoon ka. Magbibilang ang Panginoon ng mga kanya. Totohanin natin ng mga kapatid, hindi ito
Hindi ito parang napagaan na bagay. Sapagkat bandang huli, mamaya natin makikita yan, kung bakit ito'y napakahalagang bagay. Na mataimtim nating pag-isipan sa ating mga sarili kung gaano nga katotoo na tayo'y sa Panginoon. Gaano katotoo at nagpapakatotoo sa ating relasyon sa Panginoon. Ang ikalawang bahagi, kung paano ipinamalas ng Panginoon ang pagliligtas ng kanyang kawan, hindi lamang pararaanin niya sa ilalim ng tungkod, kundi ang ikalawang bahagi ng talatang batayan, at dadalhin ko kayo sa pakikipagkasundo ng tipan. Napag-aralan na natin sa maraming pagkakataon ang tipanan na ugnayan, yung covenant relationship. Na isang tipanan na walang hanggan ang itinakda ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Olam beret, diateke, ainyos. Ka-everlasting covenant. Maging pagpapaalala sa atin, ang daming talata niyan, mga kapatid. Kung bibigay ko lang sa Exodo 24:3-8, Deuteronomio 7:7-8, 26:18, 19, 29:12-16, Genesis 17:7, 13:19, Unang Kronika 16:13-17, Mga Awit 105, sa isang Gis, Isaiah 55:3, Eremias 5:55 at itong Ezekiel 37:26, Ezekiel 16:59-60 at Hebreo 13:20, ang tipanan na ugnayan, covenant relationship, na dapat iiral na ugnayan sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang bayan ay isang walang hanggang tipan. Olam beret, diatheke, ainyos. Everlasting covenant. Everlasting relationship. Isipin ninyo ang bayan mismo ng Panginoon, ang kanyang kawan, ang Israel. Sa kabila ng sinira ang kanilang tipanan na ugnayan sa Panginoon, dapat sana wakas na, wasak na, sira na ang tipan. Dapat sana putol na ang ugnayan ng Diyos at ng kanyang bayan. Sa kabila ng sila'y nagkasala sa Kanya. Pero sapagkat ang Panginoon ay sumumpa ng isang tipan ng pakikipag-ugnayan sa kanyang bayan at sumumpa siya sa isang tipan walang hanggan. Ang ibig ng sabihin, ang tipanan na ugnayan sa Panginoon, yung covenant relationship na tinuturo natin sa kawan ng Panginoon, ay isang pakikipag-ugnayan sa Panginoon na pinagtipanan. Ang pakikipagrelasyon sa Panginoon ay hindi panandalian, kundi pangwalang hanggan. Everlasting relationship, ang covenant relationship. Maging paalala sa atin, mga kapatid, kung gayon, mapaalala sa atin ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon, isang walang hanggan. Hindi panandalian. Hindi kung kailan lang natin gusto, hindi yung kailan lang tayo masaya, hindi lang kung kailan na magaan ang buhay, nasa Panginoon tayo, hindi yung panahon na kailan gusto lamang natin na makipag-ugnayan sa Panginoon. Ang tipanan na ugnayan, the covenant relationship, na umiiral sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan, ay isang dapat walang hanggang tipanan na ugnayan. Napakahalaga nito sa atin upang palagi nawang magpaalala sa atin ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon ay hindi panandalian lamang. Hindi yung
kung kailan gusto lang natin. Kung kailan na maaring masaya tayo sa pakikipagrelasyon sa Panginoon. Hindi lamang sa kung anong dahilan, kundi walang hanggan ang tipanan na ugnayan. Isipin po ninyo mga kapatid, kung ito'y naunawaan ng bawat mananampalataya sa Panginoon, walang tatalikod basta sa Panginoon. Kung naunawaan ng bawat isang mananampalataya ang tipanan na ugnayan o itong covenant relationship na kabuuan, na katuruan natin dito sa kawan ng Panginoon, walang manlulupaypay, walang hihiwalay sa Panginoon. Walang basta-basta tatalikod. Walang basta-basta mawawala. Kung naintindihan niya na ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon ay hindi panandalian at walang hiwalayan. Ganyan din ang sinalita ng Propeta Jeremias, hindi ba? Kasi si Propeta Jeremias at Propeta Ezekiel, magkasabayan yan na nanghula o naging propeta ng Diyos. Upang maunawaan nila ang tipanan na ugnayan, yung covenant relationship, na sila'y nakatipan sa Panginoon. Inutusan pa nga ng Diyos itong si Propeta Jeremias na kumuha ng pamigkis at ibigkis sa kanyang baywang para kung gagawin nyo ni Propeta Jeremias sa ating panahon, pagtatawanan ng propetang ito. Dahil maglalakad siya, suot-suot ang pamigkis. Ang pamigkis ay pamigkis ng babae. Girdle. Isipin nyo isang propeta, maggigirdle, magpapamigkis ng pamigkis sa baywangan, maglalakad sa nakikita ng lahat. Siguradong pagtatawan, anong nangyari sa propetang na? Naging buwang? Naging lukloko? Naging siraulo? Ba't siya naglagay ng pamigkis sa baywang niya? Na pambabaeng gamit. Pero may mensahe ang Diyos doon. Pinasuot ang pamigkis para baka mahirap, mapurol ang mga isip nila. Baka hindi nila maunawaan ang ibig sabihin ng Diyos. Kaya, sige, gawin natin na aktual. Magsuot ka ng pamigkis. Pakita mo sa lahat. Upang magaan nilang maunawaan ang ibig sabihin ng pamigkis. Ang sabi ng Diyos, kung papanong ang pamigkis sa baywang ay nakakapit sa balakang, ay gayong ko pinakapit ang Israel sa akin, upang ako'y hindi hihiwalay sa kanila at huwag din silang hihiwalay sa akin. Kailangan kaya na bawat isa sa atin ay magkaroon ng pamigkis? Para palagi nating naalala na tayo nakabigkis sa Panginoon. Alam nyo, ang mga Israelita, maraming mga palatandaan, di ba, na ginagamit. Yung pilakterya, naglalagay sila sa maliit na kahon, nakatali yan sa kanilang ulo. Dun sa loob ng maliit na kahon na yon, nandun yung Shema. Yung sinasabi, the Lord, our God is one Lord. Ang Diyos na ating Panginoon ay isang Panginoon. Para kahit saan sila magpunta, kaya makita niyo yung Hudyo, meron silang maliit na kahon na nakatali sa kanilang ulo. Para palaging naaalala nila. Hindi nila makakalimutan ng Diyos. Ang iisang Diyos. Tayo ba upang huwag tayo makalimot na tayo nakabigkis sa Panginoon? Upang kaya huwag tayo makalimot na tayo ay merong bond of covenant. May bigkis ng tipan sa Panginoon. Upang huwag tayo makalimot na tayo may relasyon sa Panginoon at hindi tayo hiwalay sa Panginoon.
At huwag hiwalay ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Magbigkis kaya tayo. Magsuot din kaya tayo ng bigkis para naalala natin palagi kung sakaling ikaw ay napapalayo sa Panginoon. Teka, nakabigkis ako sa Panginoon Kung ako'y medyo baka yung tumatalilis ang aking lakad at napapalayo sa Panginoon, makapa ko yung bigkis. Hindi ako dapat hihiwalay sa Panginoon. Upang ang Panginoon ay huwag hihiwalay sa akin. Paano ipinamalas ng Panginoon ay liligtas ang kanyang kawan? Ipadadaan sa kanyang tungkod, sasalain kung sino talagang kanya. At anong sabi? Dadalhin sila sa pakikipagtipan, pakikipagkasundo ng tipan. Ang ibig sabihin, ang ibig mangyari ng Panginoon doon sa kanyang mga ililigtas sa kanyang bayan, muli silang bibigkasin into the bond of covenant. Nasira yung tipan yung kanilang tipanan. Sinira nila. Nagkaroon sila ng Diyos-Diyosan. Nagpatutot sila. Ng ibang Diyos sila. Kaya nasira yung ugnayan nila sa Panginoon. Samantalang kanilang dapat na ugnayan, paulit-ulit yan sa Biblia. Meron ako rito na kahit 50 talata, paulit-ulit yung mababasa sa Panginoon, yung sumpaan, yung tipanan. Ako ang Panginoon ng magiging ninyong Diyos. At kayo ang aking magiging bayan. Paulit-ulit po yan sa Biblia. Napakaraming talata niyan. Kung babanggitin ko dito, halos 50 yung pinili kong talata. Yan lang paulit-ulit. Ako ang Panginoon ninyong Diyos at kayo ang aking bayan. Kayo ang aking kawan. Pero nasira ito Kasi ng ibang Diyos sila. Nagkaroon ng ibang Diyos, nagkaroon ng Diyos-Diyosan. Sumamba sila, naglingkod sila sa ibang Diyos. Kaya tinakwil sila ng Panginoon nung una. Pero ang sabi ng Ezekiel, gayunmay sa Ezekiel 16:59 o Ezekiel 18:59-60, hinamak nila, sabi ng Panginoon, ang sumpa sa pagsira ng tipan. Ibig sabihin po nito, hinamak nila, sinira nila yung tipan, hindi nila binigyan ng halaga ang kanilang tipan sa Diyos at ang tipan ng Diyos sa kanila. Hinamak nila. Winalambahala nila ang kanilang relasyon sa Panginoon. Dahil ng ibang Diyos sila. Yung panunumpa, yung sumpaan, binaliwala nila. Ezekiel 16, sinabihan silang, nagpatutot sila sa karumihan na kanilang ginawa, nakiyapid sila sa ibang Diyos. Sa lahat ng Diyos-Diyosan, nakasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Sa mga tuwid, nagkasala sila sa Panginoon. Sinira nilang tipanan na ugnayan sa Panginoon. Hindi na nila Diyos ang Panginoon. Pero nung sabi ng Panginoon, sa Ezekiel 16:59 at 60, tangi na sinabi ng mismong Panginoon, gayon may aalalahanin ko ang aking tipan at aking itatatag sa iyo ang isang walang hanggang tipan. Isipin po ninyo kung gaano hindi nakakalimot ang Diyos. Sa kabila ng ginawa nilang pagkakasala sa Panginoon. Sa kabila ng parang itinakwil nila ang Diyos sapagkat sila'y kumuha ng ibang Diyos. Ng ibang Diyos sila. Ngunit ang Panginoon kasi may sinumpaan na tipan. Ang sabi niya, aalalahanin ko ang aking tipan. I will remember my covenant. At muli, itatatag ko ang walang hanggang tipan.
Sapagkat ang ibig lamang ng Panginoon ay manumbalik sila sa Kanya. Makipanumbalikan sila ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon. At sa gagawin nilang yon, ang sabi ng Panginoon, dadaling ko kayo sa pakikipagkasundo ng tipan. There will be reconciliation. Magkakaroon ng muling pagkakasundo. Magkakaroon ng muli ng restoration of covenant relationship. Upang sila'y muling bigkasin sa isang tipan. Tinatawag nilang bond of covenant. Tinugtong pa ng Panginoon, ako'y makikipagtipan sa kanila ng tipan ng kapayapaan. At gagawin kong mapalad sila at malalaman nilang akong Panginoon nilang Diyos ay sumasa kanila. At sila na sambahayan ni Israel ay aking bayan. Mga tupa ko sa aking pastulan. Ito yung gusto ng Panginoon. Na manatiling siya ang magiging pastor ng kanyang bayan, ng kanyang kawan, at ang kanyang bayan ay manatiling mga tupa ng kanyang pastulan. Kung idudugtong ninyo ngayon dito, yung nakaraan nating aralin pagkain, pagsagana ng pagpapala, pagkatapos na sila'y nagkaroon ng muling pakipagkasundo ng tipan sa Diyos, nung manumbalik yung kanilang tipan na ugnayan sa Panginoon, pinangako ng Panginoon, there shall be showers of blessings. At magkakaroon ng ulan ng pagpapala. Ngunit kinakailangan mo na manumbalik yung ugnayan sa Panginoon. Marami maging sa ating kapanahunan ang hinahabol lang ang pagpapala. Pero kumusta kaya ang kanilang pagkikipagtipanan sa Panginoon? Kumusta kaya ang kanilang relasyon sa Panginoon? Talaga bang ang Panginoon ay karelasyon nila sa kanilang buhay? O baka ang Panginoon ay nahanap lang nila kapag may pangangailangan? Nahanap ang Panginoon kung kailan lamang na kailangan nila sapagkat sila'y may karamdaman at nangangailangan ng kagalingan. Gusto lang manumbalik sa Panginoon sapagkat sila ay mayroong mga kahirapan sa buhay, mga mabibigat na mga pasanin at kailangan nilang pagaanin sila ng Panginoon. At sa marami nilang kakulangan, pupunuin ng Panginoon ang kanilang pangailangan. Mga kapatid, hindi ganon. Nakita natin ang bayan ng Israel, pinaghirap ng Diyos, hinampas, pinalo, pinaranas ng mabigat na pagkabihag. Sinabi ko nga, nung minsan tayo nag-usap tungkol sa pagkabihag ng Israel, na winika ng propeta Jeremias, kailangan dumaan ang lopit melot sa wikang Hebreo. 70 taon ang kailangan nilang pagdaanan na pagkabihag. Hahaba ng panahon, halos mamamatay na. Siguro nangamatay na yung mga matatanda sa kanila sapagkat 70 taon na pagkabihag ang pinagdaanan nila. Ay hindi bang sabi ng mga awit 9, 10 hanggang 12, ang taon ng tao ay 70. At bunga ng kalakasan umaabot ng 80. Di ba? Kung 70 na taon ang pinagdaanan ng pagkakabihag, ibig sabihin nangamatay na lahat yung dinalang bihag. Di ba? Bagong sibol na ito, bagong henerasyon na ito, na ibabalik ng Panginoon. Kaya naman siguro, kinakailangan nang ibabalik ng Panginoon itong mga bagong henerasyon, itong bagong sibol,
itong bagong lahi, pararaanin niya sa kanyang tungkod sapagkat sasalain ng Panginoon. Kung sino sa mga ito ang karapat-dapat na makawing kasama ng mga remnant na tinatawag, ng mga retaso, yung mga pinili. Kaya pararaanin sa tungkod. Pangako ng Panginoon, there shall be showers of blessings. Hindi ko na tinalakay kasi bago itong talatang pinag-uusapan natin dito sa Jeremias 34, naging wasak ang Israel nilusob, winasak, giniba ang kanilang mga bayan, ang kanilang bayan, sinulog, pinatay ang marami sa kanila. Kaya nung babalik sila, babalik ng Panginoon, kung tutusin, wala silang babalikan. Wala silang babalikan, di alam kung paano sila mabubuhay na muli. Paano maparang ang mabundok ay muling sisibulan ng mga tanim. Paano nga matupahan at baka ay darami, saan sila manghihinahin? Paano sila mabubuhay? Paano sila magsisimula? Ang sabi ng Panginoon, kung sila'y manumbalik sa Kanya, at papasok na muli sa isang tipanan, a bond of covenant, magkakaroon ng ang sabi ni Jeremias, magkakaroon ng panibagong pagkakatipanan. A new covenant. Magkakaroon ng bagong tipan. Magtitipan ng muli ang Panginoon at ang kanyang bayan. At sa mangyayaring yon, doon magiging muling mapalad sila. At magpapaulan ng ulan ng pagpapala, ng masaganang pagpapala ang Diyos. Paano darating ang pagpapala kung hindi sila makikipag-ugnayan sa Panginoon, makikipagrelasyon sa Panginoon? Napakasimple po. Hindi kinakailangan maging malalim ang pag-iisip. Paano dadaloy ang pagpapala kung wala namang pakikipag-ugnayan sa Diyos? Parang palaging sinasabi kong pangkaraniwang halimbawa, paano dadaloy ang tubig sa ating mga poso? Paano dadaloy ang kuryente sa ating mga ilaw? Kung may disconnection, kung putol ang kaugnayan natin sa Meralco at maging sa Nawasa o Maynilan. Walang dadaloy. Ganon din kasimple. Walang dadaloy na biyaya. Walang dadaloy na pagpapala mula sa Diyos kung wala tayong kaugnayan sa Panginoon. At itong nangyari sa bayan ng Diyos, sa bayan na mismo ng Diyos, sa mismong kawan niya, kaya lang nagpatuloy na dumaloy ang pagpapala. Kaya muling sinabi ng Panginoon, muli silang magiging mapalad, pagpapalain silang muli. Paulanin muli sila ng ulan ng pagpapala. Paano? Nang muling pakikipagkasundo sa tipan, muling pakikipagrelasyon sa Panginoon, muling pakikipagtipanan sa Kanya. Sa ilalim ng bagong tipan o new covenant. Sa aking pagwawakas, mahaba pa po ito, napagandang pag-usapan, pero para magwakas ako. Si Propeta Jeremias ang nagsabi, ganyan din itong si Propeta Ezekiel, tungkol sa pagkakaroon ng panibagong tipan, a new covenant. At natupad ang bagong tipan, nangyari. Mababasa niyo yan sa Hebreo 8. Nagkaroon ng bagong tipan. At sa panibagong tipang ito, dumating ang mabuting pastor. Ang nagsabing siya ang mabuting pastor.
ang nagsabing nakikilala niya kung sino ang kanyang mga tupa at ang kanyang mga tupa ay nakikilala siya. Siya ang mabuting pastor sa bagong tipan na sinasabi na nagsabing meron siyang ibang mga tupa na hindi sa kulungan, hindi sa Israel noon at kailangan niyang dadali ng mga ito upang maging isang kawan sila. Ito ang mabuting pastor sa bagong tipan na nagsabing siyang mabuting pastor, binibigyan niya ng buhay na walang gan at kailan may hindi mapapahamak ang kanyang mga tupa at hindi maagaw ng sinuman sa kanya. Itong mabuting pastor na si Kristo Jesus nating Panginoon, ang minsay naparito, ngunit sa ikalaway paririto, ang sabi ng Hebreo na sapagkat siya ang mabuting pastor, ang tagapamagitan ng mabuting tipan, sa ikalaway siya paririto upang magpakita sa ikaliligtas ng mga naghihintay sa kanya. At anong mangyayari pag siya'y muling magpapakita? Sa Mateo 25, ang gagawin niya, pagbubukdin-bukdin ang mga tupa at mga kambing. Katunayan po yung Ezekiel 34, para siyang propesiya sa pagdating ng panibagong pastor, ang Panginoon, ang Mesyas, ang Kristo. At kung paanong sa ikalawang unang tipan, pagpapinasailalim sa tungkod upang salain ang mga tupa. Sa ikalawang tipan sa pagdating ng mabuting pastor, magsasala din po. Magbubukod din. Ihiwalay din niya kung sino yung mga kanya. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan, sasabihan silang kayo na mga pinagpala. Ilalagay sa kaliwa, ibubukod ang mga hindi tupa, ang mga kambing, at sasabihin kayo ng mga sinumpa. Kaya mga kapatid, sabi ko sa pasimula ko, yung pagpapasalalim sa ilalim ng tungkod ng pastor, parang napakapayak, napakagaang larawan lamang ng pagpapastor ng mga tupa. Ngunit ito'y larawan maging ng gagawin ng dakilang pastor ng mga tupa sa Hebreo 13:20, ng pangulong pastor ng kawan ng Diyos sa unang Pedro 4:2, ang gagawin ng mabuting pastor ng 1Gs sa kanyang muling pagpapakita. Uupo sa luklukan ng kanyang kalwalatian. Haharap ang lahat ng mga bansa at mga wika at pagbubukdin-bukdin. Kakaroon ng pag-iwa-hiwalay. Sino ang sa Panginoon? Sino ang hindi Kanya? Ikalawang Timoteo 2:19, nakikilala ng Panginoon kung sino ang Kanya. 1:14, bilang mabuting pastor, kilala niya kung sino ang kanyang mga tupa. Magkakahiwa-hiwalay. Magbubukod-bukod kung sino ang totoong sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Magkakaroon ng pagsasala ng Panginoon. Sasalain kung sino ang mga Kanya, susuriin kung sino ang mga Kanya. Ang sabi pa ng ating aral ng pagkain, magkaroon ng pagtatanda. Mamarkahan ng Panginoon kung sinong Kanya. Diyan sa Apokalipsis, makikita niyo, magtatatak ang Panginoon. Tatatakan niya kung sino ang mga Kanya. Magkakakilanlan. Balang araw, sino ang totoong nasa Panginoon o sumasama ng Panginoon. Mga kapatid, kaya pinaalalahanan ko kayo, maging sincero tayo, maging totoo tayo. Tiyakin natin, ngayon pa,
siguraduhin natin sa ating mga buhay kung tayo'y sa Panginoon o hindi. Habang may pagkakataon, habang hindi dumarating yung pangyayaring ang Pangulong Pastor, ang dakilang pastor ng mga tupa, ang haring pastor, the shepherd king who is to come. Habang hindi dumarating ang pagkakataong yun, tiyakin natin ang ating mga sarili. Naway makasamang mapabilang tayo doon sa mga totoong kikilalanin at angkinin ng Panginoon namang Kanya. Wala pong makapagdadaya dahil nakikilala ng Panginoon kung sino talaga ang mang Kanya. Panginoon at aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagpapaalala sa amin. Sa sandali pong ito, sa realidad ng pagkain naming napakinggan tungkol sa pagpapasailalim ng mga tupa sa tungkod at kung paano sila'y bibigkasing muli sa isang tipanan. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala mo ng napakahalagang bagay na dapat naming tiyakin sa ating mga sarili. Natiyakin namin na kami sa iyo tiyakin namin ng aming pakikipagtipanan sa iyo ng pakikipag-ugnayan ay totoo at hindi panandalian kundi pang walang hanggan. Muli namin, Panginoon, tinatanggap ang iyong alok na kami makipagkasundo sa tipan sa iyo. Kaya gaya ng ginawa mo sa iyong bayan, sa iyong kawan, na binigyan mo ng muling pagkakataon sa isang panibagong pakikipagtipan. Panginoon, kung kami hindi nagiging tapat sa aming tipan sa iyo, kung nalalabag namin yung aming tipanan na ugnayan sa iyo, Panginoon, salamat po sapagkat marunong kang magbigay ng pagkakataon, ng muling panunumbalikan, ng muling pakikipagtipan ng panibago. At lalo na sa aming pagdulog sa iyong dulang sa sandaling ito, upang kainin namin ang tinapay at inumin namin ang saro ng bagong tipan. Muli po kaming nagpapasailalim ng pakikipagtipanan sa iyo. Mapagtibay na muli ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. At ito po ang aming dalangin. Amen.